Mateo. So, tayo yung tumayo. Tayo muna yung manalangin bago tayo magsimula. Tayo po yung umuko at tumikit. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin, tinadakila at niluluwalhati. Gabayan mo kami sa umagang ito. Nawa ang pagsamba namin ngayong umaga ay mapuno ng kagalakan, mapuno, Panginoon, ng knowledge and wisdom na nagbubula sa Diyos. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod, anumang karumihan na nasa akin, sa aking puso at isip, linisin niyo po, Panginoon. May bahagi ko ang iyong salita ng may katotohanan, karunungan at pag-ibig, Panginoon. Nawa ang anointing ng Banal na Espiritu Santo ay sumaming lahat sa tagapagturo at tagapakinig. Anumang kahadlangan na dadalhin ng kaaway sa aming pagsamba ay iyong iwaksi, aming Panginoon. Anumang gawa ng kaaway na maaaring kumadlang para sa pakikinig namin ng iyong salita, ikaw po ang kumilos at magwaksi nito, Panginoon. Isentro mo ang puso at isip namin sa pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Maging biyaya at pagpapala sa espiritual namin na buhay ang aming pag-aaral. Ito yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Makibukas po kayo sa akin sa Mateo chapter 4, verse 12 to 25. Sige, amen po, kagad na. Ang simula ng paglilingkod ni Jesus sa Galilea. Nang mabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea, ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa bayan ng Capernaum na nasa baybayin ng lawa ng Galilea, na sakop ng Zebulun at Neftali. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, lupain ng Zebulun at lupain ng Neftali, daan ang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan sa Galilea ng mga Hentil. Ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng malining na ilaw, sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Magmula noon ay nangaral si Jesus. Tinuro niya, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit lang dumating ang kaharian ng langit-langit. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad silang iniwan ang bangka at ang kanilang ama ay sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at pinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Mga sinasapian ng mga demonyo, may mga epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea at maging ibayo ng Jordan. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo ho ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng libro ng Matthew. So sinimulan natin ang pag-aaral ng libro ng Matthew sa genealogy ni Christ. Ipinapakilala si Kristo bilang fulfillment ng Abrahamic at Davidic covenant. Ang kanyang miraculous birth na ipinanganak siya ng isang birhen
na nilimliman ng banal na Espiritu Santo si Maria. Siya ay dinalaw ng mga hentil o ng mga magi, mga wise man sa east. Nung nalaman ito ni Herodes, siya ay tinanghang ipapatay. Nang hindi niya mahanap, ipinapatay ni Herodes ang mga bata sa lugar ng Galilea. Nung nalaman ito ng mga magulang niya, nagpunta siya sa Ehipto at doon natupad nga yung propesiya ng mga propeta. Nung namatay na si Herodes, bumalik ang pamilya ng Panginoong Jesucristo. Sila ay natirahan sa Nazaret, kaya siya tinawag na Nazareno. Pagkatapos ng 3 dekada, sinimulan naman ni Matthew yung kanyang pagpapahayag ng isang tao na hahawi sa daraanan ng Messiah. Si John the Baptist, yung forerunner ni Christ. Nangaral si John the Baptist ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at pagbabautismo sa pangalan ng Diyos sa Ilog Jordan. At nung nakaraang linggo po ay pinag-aralan naman natin yung pagbabautismo ng Panginoong Jesucristo nung last week pa. Tapos last week pala ay yung tungkol sa pagtukso sa Kanya. Puspos na puspos ang Panginoong Jesucristo ng Espiritu Santo nung dalhin siya ng Diyos Espiritu Santo sa wilderness para mag-fasting ng 40 days and 40 nights at nagkaroon siya ng temptation. Hindi siya natukso pero tinukso siya. So, 3 tukso yung binigay sa kanya ng Diablo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, itong batong ito, gawin mong tinapay. Napagtagumpay ito ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng salita ng Diyos na sinabi niya hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pangalawa, dinala siya sa tuktok ng templo at sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat, ikaw ay iingatan kahit bahagi ng iyong paa ay hindi magagayusan. Nagkod ang Panginoon, huwag mong susubukin ang iyong Panginoong Diyos. Sa pangatlo mo, tinukso rin siya ni Satan. Sabi sa kanya, dinala siya sa pinakamataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian, kayamanan at kapangyarihan na meron ng mundong ito, sabi sa kanya. Kung ikaw ay sasamba sa akin, ibibigay ko sa iyo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, nasusulat, ang Diyos ko lamang ang iyong paglingkuran at sambahin. Tumakbo si Satanas at iniwan siya, pinaglingkuran siya ng akin. Pagkatapos ng temptation na ito, handa na ang Panginoong Jesucristo sa kanyang ministeryo. Ang makikita natin, yung paghayo na ng Panginoong Jesucristo. After His baptism, after His temptation, siya ay ready na for His ministry. At yun yung nabasa natin, na nagsimula na sa paglilingkod ang Panginoong Jesucristo. Ang title mo ng ating message, The Ministry of the Second Adam. Yung paglilingkod ng ikalawang Adan. Ang unang Adan ho ay nagkaroon na dinala ng Diyos sa Eden, at dun sa Eden ay kumpleto lahat, perfect lahat. Sinubukan sila ng temptation ni Satan at nabigo sila. Ang ikalawang Adan nagtagumpay sa tukso ng Diablo. Ngayon, handa na ang ikalawang Adan para sa kanyang ministeryo. The ministry of the second Adam, Christ ministry. Meron tayong 4 na puntos. So medyo mahaba ito kasi 4. Dati 3 lang. So ang unang puntos, the first ministry. Ang unang ministry ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa, the first doctrine na tinuro ng Panginoong Jesucristo. Pangatlo, the first disciple. Pang-apat, ang ministry ng Panginoong Jesucristo ay compassionate, maawain, mahabagin, punong-puno ng biyaya. So, samahan niyo po ako sa unang puntos, the first ministry of Christ. Sa chapter 3, tignan mo natin diyan, sabi, nilibot ni Jesus ang buong Galilea, natuturo siya sa mga sinagoga at pinapangaral ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. So, mabasa natin dyan, nung nagsimula na ang first ministry ni Christ,
Pumunta siya sa Galilea at nagtuturo siya sa mga sinagog ng mga Hudyo. Pinapangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa verse 17 naman, tanong po tayo, magmula noon ay nangaral si Jesus. Tinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. The first ministry of Christ is preaching and teaching. Ang unang ministeryo na ginawa ng Panginoong Jesucristo ay mangaral at magturo. Nung dumating ang Panginoong Jesucristo, ang una niyang aim ay i-preach ang paghahari ng Diyos at ituro ang paghahari ng Diyos. Hindi nagsimula ang Panginoong Jesucristo sa pag-assemble ng isang banda na tutugtog para yung mga tao ay ma-entertain, lalapit sila sa kanya ipapangaral ang paghahari ng Diyos. Bagkus, nagsimula ang Panginoong Jesucristo sa isang solid na ministeryo, preaching and teaching. Ano ang pagkakaiba ng preaching and teaching? Ang preaching ay pangkikayat at pagbibigay ng inspirasyon sa mga tao na nakikinig. Ang teaching naman ay pagbibigay ng kaalaman at pagpapalawak sa kaisipan nila. Nag-preach ang Panginoon para i-encourage, i-inspire ang mga Hudyo ng panahon na yun na parating na ang kaharian ng Diyos. Magsisi na kayo. Nagturo siya ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pagdating ng paghahari ng Diyos. So, ang teaching naman po ay pagtuturo para lumawak yung kaalaman nila, mga doctrines. Ang preaching ay pag-i-encourage sa kanila. So, tignan niyo po, nagsimula si Christ, hindi sa paraang nagsisimula ngayon ang mga church sa pamamagitan ng entertainment, sa pamamagitan ng paglapit sa mga ma-influensyang tao. Nagsimula si Christ in preaching and teaching the message of repentance, the message of the kingdom, the message ng paglapit sa Diyos. So, paraan ng preaching ho ay may sigla at damdamin. Yung ginagawa natin sa pulpito, ito ho ay preaching. Yung ginagawa natin sa Sunday school ay teaching. So, ang preaching ho ay may sigla at damdamin na pag-i-encourage at pag-i-hikayat sa tao para sila ay magsisi, sumampalataya kay Kristo at ipahayag ni Kristo yung paghahari ng Diyos ay malapit na. Ang teaching naman ho ay pagbibigay ng logical na pag-iisip sa mga tao. May mga sistema na tinuturo, mga pagpapaliwanag. Kaya ako pag nag-Sunday school tayo, nakikita nyo na medyo logical at very simple lang. Pwedeng magtanungan kasi sa teaching, pinagamit natin yung logical na pag-iisip. So, ang preaching ko ay nakasentro sa pagpapalakas ng pananampalataya. Ang teaching naman ay nakasentro sa pagbibigay sa kaalaman. So, yun ang first ministry ng Panginoong Jesucristo. Preaching and teaching. Kaya ako, napakahalaga nito. Ito ang sentro ng church. Hindi yung special number, hindi yung praise and worship, hindi yung mga program ang sentro ng church. It is always preaching and teaching. Sa pagbiministeryo ni Jesus, ang priority niya ay pangangaral at pagtuturo. Bakit to? Dahil din sa pamamagitan ng preaching and teaching, doon naririnig ang ebanghelyo at naliligtas yung mga makasalanan. Tandaan natin yan. Bilang mga tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos para maligtas, kung ikaw ay isang Kristiyano na, ang number one na dapat na maging ministeryo mo sa loob ng iglesia at sa labas ng iglesia ay mangaral at magturo. Actually, yung pangaral mo, hindi naman ginagawa lang yan sa simbahan. Ginagawa mo yan ng mga tatay sa kanilang mga anak. Ginagawa ng mga nanay sa kanilang mga anak. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, ang number one bilang trabaho, bilang Kristiyano, mangaral ka sa pamilya mo tungkol sa pagtalikod sa kasalanan, pagsisisi, at sa paghahari ng Diyos.
Sumunod doon, teaching. Kung ikaw ay isang tatay, obligasyon mo na turuan iyong mga anak mo. Kung ikaw naman ay nanay, obligasyon mo na turuan yung mga anak mo rin. Preaching and teaching. Kung ikaw ay pastor, ang number 1 namin na obligasyon, mag-preach at mag-teach. Mag-aral at magturo. Kung ikaw naman ay Kristiyano, sa tahanan niyo, anak ka, pwede ko bang pangaralan ng magulang? Pakayan po natin ang salita ng Diyos. Ituro natin ang salita ng Diyos. Sa loob ng tahanan, ang pinakamay otoridad ay ang Ama. Kaya nga ho, siya ang inaasahan ng Diyos na mangangaral at magtuturo ng tama sa kanilang pamilya. Ang ina naman ay nagsisilbing associate ng kanyang asawa. Hindi yung asawang nangunguna tapos associate lang yung lalaki. Hindi yung gano'n. Number 1 po na tagapangaral, tagapagturo ay ang mga ama, mga lalaki. Kung ang pangunahing ministeryo ni Kristo ay teaching and preaching, bawat Kristiyano, ang number 1 na ministeryo ay mangaral at magturo, mga kapatid. Kanino tayo mangaral at magturo? Sa mga kaibigan, sa mga kakilala, sa mga empleyado, sa mga kamag-anak. Yun ho yung paglilingkod. Ito ang ginagawa natin pag Sunday, pagsamba ito. Ang mga tinubos ni Kristo nagtitipon sa komunidad ng Diyos para sumamba. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, ang paglilingkod natin ay pangangaral at pagtuturo. Anino? Sa mga katrabaho natin, mga kakilala natin. So, ang ginawa ni Kristo, preaching and teaching. Kung mahalaga ang preaching and teaching, at ito lang yung ginagamit ng Diyos para maligtas, gaya lang sinasabi ni Pablo na ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng kaligtasan, at hindi ito yung kinakahiya ni Pablo sa Roma 1:16 na sinasabi niya, I am not ashamed of the gospel. Dapat, priority natin ito, mga kapatid. May isa tayong priority, preach, mangaral, at magturo. Hindi lang mo trabaho ito ng pastor. Trabaho ito ng bawat Kristiyano. So para magawa natin ito, dapat po nag-aaral tayo ng salita ng Diyos para maituro natin ito ng tama. Kaya nga, di ba, may pag-aaral tayo sa church, meron tayong Sunday school, meron tayong preaching, meron tayong teaching, para pag nakuha nyo, ituturo nyo rin sa kanila. At nang sa ganon, kung kalooban ng Panginoon, marinig nila yung Ebanghelyo, may maliligtas. Pag naligtas yung tao, maaari natin siyang imbitahin o maisama sa isang iglesia na sumasamba sa Diyos. Sabi ko rito, the brightest day of the church have been those when preaching has been honored. Ang kanindigan daw ng isang iglesia ay nung panahon na yung pangangaral at pagtuturo ang pinaka-iginagalang at nirirespeto sa loob ng iglesia. Pag ang isang iglesia, ang sentro niya yung pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos na ginagawa ng Panginoong Jesucristo, ito yung pinaka-maligning na panahon ng iglesia. Hindi mo bilang ang sukatan ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ito yung mga totoong Kristiyano na sumasamba sa Kanya, nakikinig sa pangangaral, nakikinig sa pagtuturo, lumalago at nagpapagamit. The brightest day of the church have been those when preaching has been honored. Pero the darkest day of the church have been those when it has been lightly esteemed. Ang pinakamadilim naman na panahon ng iglesia ay kung kailan hindi na binibigyang halaga yung preaching and teaching, ang mga simbahan ay nakasentro sa praise and worship, sa magagaling na drummer, gitarista, taga-kanta, nakasentro sa special number na nagbibigay sa kanila ng pleasing. Darkest day po yun. Pag ang sentro na ng church ay
entertainment na. Yung may mga nagliliwanag na ilaw. Natipong kulang na lang, yung pastor ay pupunta dyan, naka-motocross, tapos iikot-ikot bago mag-preach. Meron namang ako napanood, yung pastor galing mo sa taas, nakatali, tapos pupunta ron. Puno lang entertainment. Hindi mo gano'n. Ang sentro ng ministeryo ay preaching and teaching. Lagi mo natin tatandaan yan. Pangaral at pagtuturo. Kung meron tayong magandang pagsamba, magandang praise and worship, purihin ng Diyos. Kung meron tayong magagaling, gifted at talented na mga kasama sa church, purihin ng Diyos. Pero, reminder at paalala mga kapatid, ang priority natin ay pangaral at pagtuturo. At sa pangaral at pagtuturo, naihiwalay ang tupa sa kambing. Ayaw ng kambing ng pangaral at pagtuturo. Ang gusto ng kambing ay puro entertainment. Yung mapiplease sila. Kaya hindi tayo magtataka, bakit maraming church na ang kanilang praise and worship ay full band, maraming mga ilaw-ilaw, para mapanatili yung mga unbelievers sa loob ng church. Hindi yung ganon. Ang church ay para sa mga believer. Hindi natin sila mapapa-stay unless iligtas sila ng Panginoon. Paano sila maliligtas? Kailangan nilang marinig ang pangangaral at pagtuturo ng Ebanghelyo. So ang point natin, preaching and teaching o pangangaral at pagtuturo ang unang ginawa ni Jesus sa kanyang ministeryo. Pinakita niya na ito ang dapat una at sentro sa pagbiministeryo, kaya dapat gano'n ang church. Kung si Kristo, ang unang ministeryo ay pangaral at magturo, ang iglesia mo gano'n. Ang una nating ministeryo sa loob ng iglesia, pangaral at pagtuturo. Ito yung binibigyan natin ng importansya, yung pangaral at pagtuturo. Kung ang inyong pastor ay nalihis na, hindi na yung pangaral at pagtuturo ang kanyang prioridad, dapat na ho siyang palitan. Tandaan niyo yan. Lagi niyong isentro palagi ang lahat ng gagawin natin dapat para mas mapaganda yung pag-aaral at pangangaral. Kaya may mga kaibigan ako na pastor, gusto nilang magkaroon ng aircon yung church, hindi masama, para nung pag nakikinig yung mga tao, hindi sila pinagpapawisan. May kinalaman pa rin naman sa preaching. Tama naman po, kasi hindi naman masama, kasi maganda pa rin habang nakikinig, komportable. Pero kung may aircon kayo, hindi na pinapangaral at tinuturo yung Ebanghelyo, hindi naman maganda. Kung magkaroon tayo nun, bakit hindi? Pero lagi nyo hong tatandaan, ang priority natin, mangaral at magturo. Sa bawat tahanan mo, mangaral at magturo. Sa bawat pamilya, mangaral at magturo. So, ang challenge, maging mapagbantay ang mga Kristiyano sa loob ng iglesia. Kayo mo, ng mga kasama natin, maging mapagbantay kayo. Baka kasi dumating ang panahon na hindi na ang pangaral at pagtuturo maging sentro ng iglesia ito. Baka gusto natin ma-please yung iba, maglalagay na tayo ng mga entertaining na gawain para hindi sila ma-board, para mag-stay sila sa church. Hindi yung gano'n. Ang mga totoong Kristiyano, mag-i-stay yan sa church dahil sa pangaral at pagtuturo. Pero ang mga hindi totoong Kristiyano, kahit anong ihain mo diyan, hindi mag-i-stay yan basta ipapangaral at ituturo ang salita ng Diyos ng tama. Pero kung bigyan mo sila nung maganda, yung mag-enjoy sila, may pakinabang sila, walang pagsisermon, walang pangaral, magtuturo, mag-i-stay yan. Pero hindi beneficial sa church, mga kapatid. Ang tanging beneficial sa church na pinakamahalaga dapat ay ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. So, ang unang ministeryo ng Panginoong Jesucristo, nangaral si Jesus, nagturo si Jesus. Alam niyo ho, yung first doctrine niya, yung ikalawang puntos natin, first doctrine ni Christ. Unang ministry is pangaral at pagtuturo, first ministry. Second point, first doctrine. Alam niyo yung first doctrine niya? Mahal ka ni Jesus, ganoon na yun.
Yung sabi niya, mahal ko kayo. Ganun ba yung unang doktrina niya? Love, love lang. Walang mapupunta sa impyerno, mahal ko kayo. Tanggap mo kayo. Ganun ba yung first doctrine ni Christ? Tignan nga natin. Sa verse 17, magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Sa 23, nagtuturo siya sa mga sinagoga, pinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. May tatlong doktrina na itinuro ang Panginoong Jesucristo na first three doktrina. Una, magsisi. Talikuran ng kasalanan. Malapit lang dumating ang kaharian ng Diyos. Hindi mahal ka ng Diyos. Hindi, may magandang plano sa iyo ang Diyos. Hindi gaganda ang buhay mo. Ang number 1, 2, 3 na doctrine na tinuro ni Kristo, magsisi, tumalikod sa kasalanan, parating na ang kaharian ng Diyos. Ito ho ang pundasyon ng totoong Kristyanismo. Pagtuturo ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, mga kapatid. Ising ba kayo? Yes, po. Amen. Amen. Napakahalaga ho ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan bilang doktrina ng Kristyanismo. Without preaching of repentance, ang Kristyanismo ay in vain. In vain ang Christianity kung wala yung pangangaral ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Dahil without repentance, walang salvation. Kung hindi ka magsisisi at tatalikod sa kasalanan mo, kapatid, walang salvation. Yun yung evidence. Yun yung pagpapakita na naligtas ka talaga. Pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. So marami yung tao sa Biblia na nangaral ng pagsisisi. John the Baptist, di ba ang message niya sa wilderness? Repent and be baptized, magsisi kayo, talikuran ng kasalanan at magpabautismo. Si Pablo sa Gawa 2:38, magsisi kayo at magpabautismo kay Kristo. Gawa 2:21, wala raw ibang pinangaral si Pablo kung hindi ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Si Isaiah, pinangaral ni Isaiah, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan mo. Si Jeremiah, mga kapatid, sabi ni Jeremiah, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ang gusto sabihin ni Jeremiah, magsisi kayo. Hanapin niyo yung Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi ninyo. Si Propeta Joel. Sabi ni Joel, sa Joel 22:12-13, sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Ang mga tapat na alagad ng Diyos ay malinaw ang prioridad. Pangangaral at pagtuturo ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at ang pangangaral ng pananampalataya kay Kristo. Nung nangangaral mo si Christ dito, mga kapatid, parating pa lang yung kaharian ng Diyos. Tingin nyo, sa panahon natin, nandito na ba ang kaharian ng Diyos? Yes. Nung namatay si Kristo, ipinako sa krus, umakyat siya sa langit, pumupo sa trono ni David o ng Diyos, naghari na ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga puso, sa espiritual na paghahari. Pero nung pinapangalan ni Kristo ito, paparating pa lang yung kaharian ng Diyos dahil hindi pa napapako ang Kristo, hindi pa siya namamatay. Sa panahon natin, nandito na, nagsimula na ang paghahari ni Jesus nung siya ay umakyat sa langit, spiritually sa puso ng mga mananampalataya. Kaya nga ho, ang church ay komunidad ng mga believer. Ito yung komunidad ng kaharian ng Diyos. Kaya kung tayo ay nasa iglesia, tayo ay literal na sumasamba sa Diyos na nasa langit at espiritual na nakakapiling yung presensya ng Diyos. Example ho, halimbawa,
yung ambassador ng United Kingdom nasa Pilipinas. Wala siya dun sa bansa nila. Nasa isang lugar siya na literal, pero wala siya sa bansa. Pero ang mga ginagawa niya ay para sa bansa nila. Ganun din mo tayo. Wala tayo sa literal na kaharian ng Diyos, pero nandun tayo sa literal na komunidad ng Diyos. Pero spiritually, kasama natin ang Diyos. At yun. Kaya nga po, andito lang, kahalan tayo ng salita ng Diyos ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kasi sa darating na Monday, Tuesday hanggang Saturday, magkakasala na naman tayo. Pagdating ng Sunday, i-remind ulit tayo ng salita ng Panginoon, magsisi at tumalikod sa kasalanan. Kasi hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, hindi tayo magiging perfecto. Pero may mga kasalanan tayong pinagtatagumpayan dahil kay Kristo. Kaya kung ang isang Kristiyano, hindi siya attend ng worship natin ng Sunday, hindi siya may remind ng salita ng Diyos na nagkasala siya ng Lunes at Sabado. Pagdating ulit ng Lunes, magkakasala ulit siya, unti-unti tumitigas yung puso niya. Unti-unti, pagtigas ng puso niya, dumadating yung mga consequences ng kasalanan niya, palubog ng palubog. Pero hindi naman nawawala ang kaligtasan, ang nangyayari lang, nagiging mahirap ang sitwasyon. Nagiging mas mahirap ang buhay niya, imbis na very simple lang. Alam niyo bakit maraming problema minsan ng mga Kristiyano? Kabibigat? Hindi naman minsan dahil sa gawa ng Diablo, minsan sa sarili nilang gawa, sa katigasan ng kanilang puso, sa kanilang pride. Ang pinakamabigat po natin kalaban yung sarili natin, mga kapatid. Kaya, pagsisihan, talikuran ng kasalanan, sumunod sa salita ng Diyos. So, yun yung first doctrine. Repentance, pagtalikod sa kasalanan, pananampalataya kay Kristo. At yun yung saving gospel. Diba? Ayun ang gospel eh. Pag tayo'y nangangaral, pinapangaral natin yung gospel, imposibleng may pangaral natin yung gospel without preaching repentance. Imposible. Kailangan laging magsisi dahil hindi bababa ang Diyos para magsisi para sa iyo. Ikaw ang magsisisi sa Diyos. Bukod doon, ikaw yung nagkasala sa Diyos. So, grabe ang Panginoong Jesus. Magmula raw doon, nung nagsimula siyang mag-ministry, ang message siya, magsisi kayo at talikuran. Very offensive. Sasabihin siguro nung kung ang Panginoong Jesus nandito kayo, sasabihin, mababash siya sa social media, sasabihin nila, napaka-judgmental niya. Hindi siya loving. Ang message niya, pagsisi at pagtalikod sa kasalanan, ginadjudge kami niyan. Pero malinaw ko yung Bible, yun ang message. Dahil nga, alam ng Panginoong Kristo, makasalanan ng tao. At yun yung palagi niyong maririnig ng message. Pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, kasi we are sinners. Kaya alam niyo ho, ang pinakamagandang message pagkatapos ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, yung pagmamahal ng Diyos, tatanggapin ka ng Diyos. Mamahalin ka ng Diyos. Dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Sapagkat ang unang puntos, first ministry, pangaral at pagtuturo. Pangalawang puntos, ano ba yung pangalawang puntos natin? First doctrine, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at pagdating ng paghahari ng Diyos. Pangatlo, yung mga first disciple niya. First ministry, first doctrine, first disciple. Sa chapter 18, minsan naglalakad si Jesus sa kabilang lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda. Si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Kung hindi, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod kay Jesus. Sa 21,
Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkakapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama na lang ng kanilang ama. Nag-aayos ng lambat, tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. First disciple. Ang first disciple ni Kristo ay mga ordinaryong tao. Mga mangingisda. Hindi yung mga politician, hindi mga ma-influensyang tao, hindi mga royal blood na nakatira sa palasyo. Ang unang disipulo ay mga ordinaryong tao. Pero kung gustuin ng Panginoon Jesucristo, pwede siyang ipanganak sa isang kingdom. Siya yung anak ng hari at magkakaroon siya ng mga disipulo na mga mai-influensya, mga royal blood. Pero hindi ganun ang plano ng Diyos. Nagsimula ang Diyos sa pinakamababa. At ngayon, ang mga pinili niyang disipulo ay mga ordinaryong mangingisda. Bakit? Hindi yung basis ni Christ ang yaman, ang talino, ang posisyon sa buhay sa pagpili ng unang disipulo. Hindi basihan ni Kristo ang kayamanan ng tao, hindi basihan ni Kristo ang talino ng tao, hindi basihan ni Kristo ang posisyon sa buhay ng tao. Ang basihan ni Kristo ay base sa kanyang plano at layunin. Mga karakter ng disipulo ni Jesus, mga ordinaryong tao sila, fisherman, lahat sila mga makasalanan. Pero alam niyo, mga provider, yung mga pinili ng Panginoon Jesucristo, mga may trabaho. Di ba? Mga mangingisda. Mga masisipag ito. Di ba? Mga family providers, mga masisipag, willing magtrabaho at magsakripisyo ang mga to. Mga ulirang anak itong mga to. Kaya kung mababasa natin diyan, kasama nila John at ni Santiago yung kanilang ama. Bagamat ulirang ama itong mga to, iniwan nila ang lahat alang-alang sa kanilang paglilingkod kay Jesus. So, ang mga karakter ng disipulo ni Christ ay ordinary men, mga sinners, mga masisipag, mga provider, pero ang priority ay ang paglilingkod kay Kristo. Ano ba ang dapat paglayin ng isang disipulo? Yun ang tanong, mga kapatid. Yun ang tanong sa bawat isa sa atin. Ano dapat ang meron tayo para tayo ay maging isang disipulo ni Kristo? Sa tingin niyo, ano? Actually, ang number 1 mo, ang Diyos ang pumipili. Hindi ang tao ang pumipili sa Diyos. Ang Diyos ang pumipili kung sino ang kanyang magiging disipulo. So nakita natin sa verse 20, nung tawagin si Andres, si Pedro, si Santiago at si Juan, ang ginawa nila, iniwan nila yung bangka nila, iniwan nila yung kanilang ama, sila ay sumunod kay Jesucristo. Sumunod kay Christ. Alam niyo ho, pag tayo ay tinawag ng Panginoong Jesucristo, may mga mahalagang bagay tayo na iiwan para sa Kanya. Para makapaglingkod kay Kristo ng may katapatan, meron tayong mga isasakripisyo. Ang mga tinawag niya ay iniwan ang kanilang pangisda, iniwan ang kanilang mga magulang, pero hindi naman literal na pinabayaan. Ang ibig lang sabihin, nung sila ay nakita ni Kristo, sumunod kaagad sila. Ano yung point? Ang mga tao mo na tinatawag ni Kristo, ang mga lingkod na pinili ni Kristo, sila ay mga ordinaryong tao, sila ay bibigyan ng mga hindi pangkaraniwang gagawin
sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, pero dapat sila ay sumunod sa kalooban at plano ng Diyos. Ang number one po na mahalaga, pag ikaw ay isang Kristiyano, pagsunod. Obedience is better than sacrifice, mga kapatid. Baliwala po ang lahat ng ating sakripisyo kung hindi tayo susunod sa Panginoon. Isip ba kayo? Ang challenge sa atin, pwede tayong gamitin ng Diyos. God can use you. Pwede kang gamitin ng Diyos. Yun yung pinakamagandang mangyayari sa buhay mo. Yung gamitin ka ng Diyos sa pamilya mo, yung gamitin ka ng Diyos sa mga kaibigan mo, gamitin ka ng Diyos sa mga kasama mo sa trabaho, gamitin ka ng Diyos sa mga taong nakikilala mo. Hindi yung basihan yung kayamanan natin, yung talino natin, yung anumang meron tayo sa paggamit ng Diyos, pagpapagamit sa Diyos. At kung tayo gagamitin ng Diyos, yun ang pinakadakilang adhikain at layunin dapat ng bawat isa. Nagpagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Itong mga first disciple na ito, nung tawagin sila ni Jesus, hindi sila nag-alinlangan, sumunod kaagad sila. Hindi sila mga perfectong tao, hindi sila mga impluensyang tao, pero meron silang isang bagay na ginawa. Iyon ang pagsunod. Marami yung mga tao na maraming problema ang dahilan hindi kasi sumusunod sa kalooban ng Diyos. At paano kung malalaman, Pastor, kung ano ang kalooban ng Diyos sa akin? Una, basahin mo ang Biblia. Pangalawa, magkaroon ka ng isang iglesia na tapat na hindi pinapangaral ng Ebanghelyo. Dahil mo, kung hindi mo binabasa ang Biblia, hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Kung wala ka sa isang iglesia, kahit ikaw pa yung pinakamagaling mangaral, ikaw pa yung pinakamabuting tao, pinakamagaling na Kristiyano, kung wala ka sa isang local church o sa katawan ni Kristo, wala ka ho sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ng kalooban ng Diyos nasa loob ng Biblia ng driver na magagaling maghatid ng pasahero, may ingat, may lisensya, pero hindi nakaprangkisa. Mga kolorun. Parang ganun ho yung mga preacher na sila ay magagaling mangaral, sila ay mahusay sa paghahayag ng salita ng Panginoon, pero wala silang local church. Ang tawag ko sa kanila, kolorun. Kaya nga ho, kung gusto natin malagay sa kalooban ng Diyos, dapat tayo ay nasa isang local church. Lahat mo nang gagawin nating ministeryo. Pagtayo, pag-evangelize, pag-disciple, lahat po yan naka-oversight sa isang local church. Kaya minsan pag yung isang gawain ay walang oversight ng isang local church. Mabuti naman yun, kaso nga lang, hindi ganoon ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, every gawain tungkol kay Kristo dapat naka-oversight sa isang local church. Kaya nga, mga kapatid, magbasa ng Bible, maging bahagi ng isang local church. At lahat ng ating paghayo, pangaral, pagdadala ng kaluluwa, basta lahat ng gagawin natin para kay Kristo, dapat naka-oversight sa local church. Panghuli ho at apat na puntos, yung ministeryo ni Kristo ay compassionate, makapagin. Sa 24, bago mag-24, sabi diyan, pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Mga sinasapian ng demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay ganyang pinagaling. So, ang first ministry ni Kristo, mangaral at magturo, ang unang doktrina na itinuro niya, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at ang paghahari ng Diyos. Ang kanyang mga unang disipulo ay mga ordinaryong tao, mga ordinary, obedient man, ordinaryong tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pang-apat,
ang ministeryo ni Jesucristo ay maawain, compassionate. Pastor, nagpapagaling pa ba ang Diyos ngayon? Yes po. Pero hindi ito kagaya ng mga ginagawa ng mga charismatic at Pentecostal na maggagather sila, tapos dadalhin dyan yung tao, tapos magtatangs yung pastor, tapos papatungan ng kamay, babagsak, claim nila gumagaling. Hindi yun. Kasi kung totoo yung ginagawa ng mga aral na yun, dapat sa ospital sila pumunta. Nagpapagaling ng Diyos na yun ayon sa kanyang plano at kalooban. Gumagamit siya ng mga Kristiyano para ipangaral. Hindi lang yung pastor, kahit yung ordinaryong Kristiyano, kung ipapahayag niya yung salita ng Diyos at pananalangin, yung tao na yan, kung kalooban ng Diyos, gagaling niyo. Hanggang ngayon ho, nangyayari yung miracles ng Diyos. Pero hindi lang po nag-i-stay sa mga tao na sinasabi nilang sila ay propeta. Diba? Yung ministry nila Joey Teves na may mga gumaling pero namatay. Wala akong ganun. Kasi pag pinagaling ng Diyos, automatic gagaling yan. Pero bago pagalingin ng Diyos, alam niyo kung ang ginagawa ng Diyos? Inililigtas muna sila mula sa kanilang kasalanan. Bino-born again muna. So yung ministry ng Panginoon ay compassionate, may healing, may pagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Hindi ito ka na normatiba nung panahon nila para maipakilala ni Kristo na siya yung Mesaya, meron siyang kapangyarihan magpagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. By the power of the Holy Spirit po. Nakapag-deliverance din siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pero alam niyo, yung pinakamahalaga at pinaka-inaasam dapat na himala o healing na nais nating makamtan sa mga tao, alam niyo yun? Salvation, kaligtasan ng kaluluwa. Kahit po kasi gumaling sa sakit yan, kahit ma-deliver yan sa evil spirit, kung mapupunta siyang impyerno, wala rin simple. Kahit gumaling pa yan sa karamdaman, mamamatay din yan pagdating ng panahon. Ang pinakamahalagang miracles, ang pinakamahalagang healing and deliverance ay yung salvation. Healing from sin, deliverance from Satan. Deliverance from sin. Alam niyo paano magagawa yun? Ipangaral niyo ang mabuting balita ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ipangaral ninyo ang salita ng Diyos ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo. Kung sila ay maligtas, ginamtan nila yung pinakamahalagang himala na dapat mangyari sa buhay ng isang tao. Nung naranasan ko yung miracle na iyon, binago ng Diyos ang puso at isip ko. Yung dating mga bisyo na mahal ko, yung dating mga kalayawan na gusto ko, yung kahalayan, yung mga pagmamataas sa buhay na ito, alam niyo, nawalan ako ng gana at pinamuhian ko. Andun pa rin yung passion, yung pagdanasa, pero andun din iyong puot at galit sa kasalanan. At yun yung pinakamalaking miracles na tinanggap ko sa Diyos. Yung bigyan ako ng bagong puso at isip, i-born again ako. Ito ang Panginoong Jesucristo, hindi lang siya nagliligtas, nag-born again, naggumagawa rin siya ng miracles, nagdi-deliver ng mga evil spirit. Sa ating buhay mo ba, Pastor, nakapagpapalayas tayo ng demonyo? Kung palooban mo ng Panginoon. Pero ang pinaka-maganda na magagawa natin bilang Kristiyano, ipangaral ang Ebanghelyo. Marami bang mas mahalagang milagro, mas makapangyarihang miracles, mas mahalagang gawain, kundi yung pangaral at pagtuturo ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo. Kung yung hinahayuan mo, bina-Bible study mo, may sakit, na ligtas siya, pinagaling ng Diyos, purihin ng Diyos. Kung yung hinahayuan mo, bina-Bible study mo, naligtas siya, pero hindi siya gumaling, namatay siya, purihin ng Diyos dahil naligtas siya. Yung hinahayuan mo, binabagyan mo sa salita ng Diyos, hindi naligtas,
Purihin ang Diyos dahil naibahagi mo at nagampanan mo ang gawain na ipinagawa ng Diyos. Alam niyo, sa paglilingkod sa Diyos, hindi natin dapat i-discourage kung hindi sila maniwala, hindi sila manampalataya, kung sila ay hindi makinig. Alam niyo mo, walang tapon sa ginagawa natin. Lahat iyon ay merong bunga. Lahat iyon ay may pagpapala. Kasi minsan nadi-discourage tayo. Halimbawa, siniran natin, nalagaan natin, minahal natin, pero hindi talaga nanampalataya kay Kristo. Nasayang ba yung pagpapagal mo? Hindi po, mga kapatid. Wala akong sayang na pagpapagal kay Kristo. Kung siya ay ligtas, darating panahon, maliligtas siya, baka hindi pa yun yung panahon. Kung hindi naman siya ligtas, yung mensahe na ipinadala mo sa Kanya, yun yung pagpapaalala na merong Diyos na hatol sa Kanya. Nagampanan ba natin yung tungkulin natin bilang isang mabuting Kristiyano? Opo. Kaya, bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo nakikinig ng preaching para magamit tayo ng Panginoon sa Kanyang basan? Kaya pag may pagkakataon, mag-share kayo. Pag may pagkakataon, ibahagi niyo yung Diyos na kumikilos sa buhay niyo. Nung nakaraan itong pasukan niya, may na-encounter ako siguro mga 4 na tao. Nagkakaroon kami ng share. Pero alam niyo, meron akong isang hinahangaang tao, member siya ng kulto. Jesus Miracle Crusade. Alam niyo, sabi niya sa akin, ganito. Hindi niyo pa ako kilala mo. Sabi niya, Brad, alam yung church namin, yung banal na gawain namin, sabi niya, yung aming pinuno, yung leader namin na si Almeda, umakyat siya sa Abu Sayyaf. Ginamit siya ng Diyos para bidang-bida yung leader nila, bidang-bida yung church nila. Alam mo, ina-admire ko yung tao dahil kahit nasa isang kulto siya, relihiyon na mali ang paniniwala, meron siyang passion para ipahayag yung pananampalataya niya. Pero alam niyo, sabi ko, sino ang nagpapagaling sa simbahan? Ang Diyos. So dapat yung Diyos ang maitaas. Sino ang nagbibigay ng lakas sa simbahan? Yung Diyos. So dapat yung Diyos. Ang makakalungkot lang doon sa tao, bagamat may passion siya, meron siyang pagmamahal doon sa local church niya, may pagmamahal siya doon sa leader niya, inaagaw yung sentro ng Kristo. Tayo mga kapatid, pinagmalaki ba natin na dito tayo umaaten sa mga kaibigan natin, sa mahal natin sa buhay, o nahihiya tayo? Pinagmalaki ba natin na doon sa amin hindi masyadong maganda yung praise and worship, pero pagdating sa pangalan at pagtuturo, kahit hindi mahusay yung pastor namin at hindi siya ganun ka-fluent sa pangaral, nauunawaan namin unti-unti yung gospel. Naging proud ba tayo sa local church natin? Naging proud ba tayo sa bawat kasama natin sa church? Alam niyo ako, proud ako sa mga kasama. Proud ako sa church na ito. Kahit na ilan lang tayo, sabi ko, hindi kami naghahangad ng maraming numero, hinahangad namin yung mga maliligtas na Kristiyano. Kapatid, isang reminder po, maging proud tayo sa local church natin. Maging proud tayo sa bawat kasama natin. Hindi perfect yung mga yan, pero lahat yan minahal at ginusto ng Panginoon sa Kristo. Nakapag-invite ba tayo na punta ka sa church namin? Hindi maganda hindi ganun perfect yung praise and worship, pero umaasa kami sa presensya ng Diyos habang umakanta kami. Medyo sintonado yung mga awit namin, hindi rin ganun kapugian, walang dance ministry, pero alam, makakabawi ka sa preaching ng Word of God. Hinihimay-himay yung salita ng Diyos. Naitataas si Kristo ang palaging kita. Are we proud, mga kapatid? Punta tayo sa ating local church. Yes. Dapat po, proud tayo sa local church dahil katawan ito ni Kristo. Tayo ay hindi tinataas yung pastor, hindi natin tinataas yung isa't isa. Si Kristo ang tinataas natin sa bawat pangangaral. So nakita po natin bilang conclusion, yung first ministry ni Christ, pangangaral at pagtuturo. Bantayan niyo po ang pangangaral at pagtuturo dito. Kahit si pastor, kung nawala na yung pangaral at pagtuturo, na focus na sa entertainment, i-review mo.
Dahil pantay-pantay tayo sa harapan ng Panginoon, lahat tayo mananagot, mga kapatid. Mananagot kayo, mananagot ako. Mas malaki lang pananagutan ko dahil ako ang tagapagturo. Kaya hanggat maaari, may temptation kasi sa amin ng mga pastor na kailangan gandahan namin yung praise and worship para mag-stay yung mga member. Kasi baka inaantok sila eh. Kailangan may mga gimmick para hindi sila umalis, pero hindi yung a priority para ng pagtuturo. Pangalawa, yung first doctrine ni Christ, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at pag-aari ng Diyos. Yun yung first doctrine. Lahat naman siguro dito, natuluhan ko na tungkol sa pagsisisi. Narinig ko na ba yung message ko na lagi ko sinasabi sa inyo pag nag-Bible sa atin, pagsisiyan at talikuran ng kasalanan. Yung lagi yung bukang bibig na sinasabi ko. Laging may kasamang pagsisisi. Yun ang message ni Christ. Yun ang message ng gospel. Yun ang message ng church. At yung mga unang disipulo mo ay ordinaryong tao. Fisherman. At yung ministeryo ni Cristo ay compassionate. May healing and deliverance. May pagpapagaling. Pero ang pinakamahalagang compassionate na ministry, mga kapatid, pagbabahagi ng Ebanghelyo. Pagbabahagi kay Kristo. Kaya para magawa mo yun, dapat proud ka sa local church mo. Proud ka kay Kristo. Kaya kung hindi natin mahal ang local church natin, hindi natin mahal si Kristo. Yun yung realidad. Kaya yung mga tao na walang panahon at oras sa isang local church, questionable yung kung makakapasok sila sa langit. Questionable kung mapupunta sila sa langit. Kahit i-profess pa nila na born again na ako, pinanganak. Born again kami ng pamilya ko. Nagbabasa naman ako ng Bible sa bahay. Nananalangin naman ako. Kung wala kang local church, yung komunidad kung saan nagtitipon, yung mga anak ng Diyos na sumasamba sa Diyos, questionable kung makakapunta ka sa langit. Ang reminder ko, paalalahanan natin yung manad sa buhay. Baka meron silang false hope, mga maling pananampalataya at paniniwala na hindi naman ako nakakalimot. Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Hindi naman ako masamang tao. False hope yun, kapatid. Ang tama ko ay si Kristo lang ang tagapagligtas at kailangan maging bahagi ako ng local church dahil nga doon ako lalago at magagamit ng Panginoong Jesucristo. So, ang final challenge, mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, nagsimula na sa kanyang ministeryo. Nagpagamit siya sa kalooban ng Diyos Ama. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, nakagawa siya ng mga himala at mga milagro at maraming naligtas. Ang final challenge sa iglesia sa atin, kailan mo tayo magpapagamit sa Diyos? Kailan tayo hahayo? Kailan tayo magbabahagi ng Ebanghelyo? Kailan tayo magdadala ng kaluluwa sa iglesia? Kailan tayo magpapagamit sa Diyos? Kailan ka magpapaglilingkod sa Diyos? In yung service, mga kapatid, kailan ka, pag may nakita kang tao, makikipagkwentuhan ka, naglalaan ka ng oras, at pwede mong i-share sa kanya, alam mo ba na merong Diyos? At ang Diyos na to ay banal, at ang tayo ay makasalanan, at kailangan natin tagapagligtas. At ang tagapagligtas na to ay isang tunay na Diyos at nagkatawang tao, si Kristo. Kailan tayo gaganap doon? Kailan tayo magpapagamit para madala yung kaluluwa na proud tayo sa local church? Invite kita sa local church natin. Alam mo doon, hindi masyadong magandang praise and worship, hindi masyadong mababait yung mga tao, pero alam mo, si Kristo ang may papangaral doon. Kasi hindi perfecto yung mga tao sa church namin, pero alam mo, perfecto yung sinasakda natin. Kailan ka magpapagamit, kapatid? Kailan ka maglilingkod sa Diyos? Kailan mo iaalay ang buhay mo sa Diyos? Sana, habang malakas ka pa. Sana habang malinaw pa yung pag-iisip mo. Sana habang ikaw ay mapapakinabangan pa. Sana habang malinaw pa yung mata at kaisipan mo, no? Magpagamit ka na sa Panginoon, magbahagi ng Ebanghelyo, i-share si Kristo, magdala ng mga kaluluwa sa iglesia. Sana nga, simulan mo na ngayong araw na ito.
Nawa ho, maging pagpapala sa atin yung salita ng Diyos. Kasi kung tayo magpapagamit, maglilingkod, iala yung buhay sa Panginoon, wala akong nasayang. Wala akong Kristiyano na nakita na nagtestimonya, na sasabihin niya sa dulo ng kanyang buhay na sayang lahat ng ginawa ko para sa Diyos. Wala akong ganun. Lahat ng narinig kong nagtestimonya sa dulo ng buhay nila ang sinasabi nila, salamat Panginoon dahil binigyan mo ako ng pagkakataon para magpagamit sa iyo. Ginamit mo ang buhay ko. Mga kapatid, sa dulo sana ng ating buhay, proud tayo dahil merong Diyos na ginamit tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Merong Diyos na tumawag sa atin, gagamit sa atin, Diyos na ikilos sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Mga kapatid, sa umaga nito, ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo ay sumayin nyo naman. Tayo yung buwan panalangin. Panginoon, salamat po sa umaga nito. Tunay nga po na una mong ministeryo ay pangaral at pagtuturo. Kaya napakahalaga nito sa Iglesia. Ang una mong mga katuruan ay pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo. At ang mga una mong disipulo ay mga simpleng tao, ordinaryong tao, kagaya namin, Panginoon. At ikaw ay mahabagin, ikaw ay maawain. Nawa Panginoon, ganoon din ako. Maging mahabagin, maawain sa mga kaluluwa na wala pa kay Kristo, sa mga tao na wala pang local church, sa mga tao na kailangan ng kaligtasan, kami ang gamitin ng Panginoon. Nawa, mag-alam sa puso namin yung pananampalataya kay Kristo. Magpagamit kami habang malakas, habang malinaw ang mata, malinaw ang kaisipan, habang may buhay pa kami Panginoon. O Diyos, sa iyo ang kapurihan, at nakilalang kang walahatian sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ang pangalan natin ang tayo ay dadapot sa banal na hapunan.